Horror Stories by Forest Secrets. Paano kung gabi-gabi ay may batang nakukuhanan ng CCTV sa inyong barangay? Ngunit nang hanapin siya ng mga tanod, wala silang makita kahit isang bakas. At ang mas nakakatakot pa rito, may mga residente na nagsabing nakita nila ang parehong bata sa iba't ibang lugar sa iisang oras. Totoo nga bang isa lamang siyang ligaw na bata o isa siyang nilalang na matagal nang naghahanap ng makakakita sa kanya? Ito ang kwento ng misteryosong batang nagpapakita sa CCTV tuwing sasapit ang dilim. Isang kababalaghang sinasabing hango sa totoong pangyayari. Noong 2022, sa isang tahimik na barangay sa isang probinsya, nagsimula ang isang misteryosong hindi malilimutan ng mga residente hanggang ngayon. Karaniwan lamang ang takbo ng buhay sa lugar. Pagdating ng alas 6 ng gabi, ay nagsisimula ng magsara ang mga tindahan. Ang mga bata ay nasa loob na ng kanilang mga bahay, habang ang mga tanod naman ay nagsisimula na ng kanilang ronda. Ngunit isang gabi, may napansin ang isang barangay tanod na kakaiba habang sinusuri niya ang monitor ng CCTV sa barangay hall. Sa isang kanto, malapit sa lumang waiting shed, may batang nakatayo. Mukha itong nasa 7 o hanggang 9 na taong gulang. Nakaputing damit, nakayuko at hindi siya gumagalaw. Sa una ay inakala ng tanod na baka may batang naligaw lamang. Agad niyang ipinadala ang 2 kasamahan upang tingnan ang lugar. Subalit wala silang nakita. Pagdating nila sa mismong lokasyon na nakikita ng monitor, wala kahit sino roon. Nagtaka ang tanod. Muli niyang sinilip ang CCTV. Wala rin ang bata. Inisip nilang baka glitch lamang ng kamera. Ngunit hindi nila alam na iyon pa lamang ang simula. Kinabukasan, eksaktong alas 7 ng gabi, muling lumitaw ang bata sa ibang kamera naman. Ngayon ay nasa gilid na siya ng basketball court. Katulad ng dati, nakatayo lamang ito, hindi gumagalaw at nakayuko. Agad na nagtungo roon ang mga tanod. Muli ay wala silang nakita. Nagsimula ng kabahan ang mga nagbabantay. Nireview nila ang footage at habang pinapanood nila ito, ay may isang bagay na mas lalong nagpatindig ng kanilang mga balahibo. Hindi dumating ang bata mula sa kahit anong direksyon. Bigla na lamang itong lumitaw sa frame. Parang nagmaterialize lang mula sa hangin. Walang paglalakad, walang pagpasok, at nandoon lamang siya. Lumipas ang mga araw. Halos gabi-gabi nang lumilitaw ang bata. Minsan nasa waiting shed, minsan nasa tabi ng puno ng akasya, at minsan nasa tapat ng lumang bahay na matagal nang abandonado. Ngunit, iisa ang hindi nagbabago. Nakaputi ng damit, nakayuko at hindi kailanman gumagalaw. Nagsimulang kumalat ang mga usapan sa buong barangay. May mga nagsabing baka prank lamang iyon. May ilan namang naniniwalang may multungang nakukunan ang CCTV.
Ngunit isang pangyayari ang tuluyang nagbabago sa pananaw ng lahat. Isang gabi, bandang 8:00, may isang residenteng nagngangalang Mang Lito. Pauwi na ito mula sa kanyang trabaho. Habang naglalakad siya sa madilim na bahagi ng kalsada, ay napansin niya ang isang batang nakatayo sa ilalim ng poste. Katulad ng batang nakikita nila sa CCTV. Nakaputi ng damit, nakatungo, huminto siya. Tinawag niya ito. Walang kasamang batang ito ang nasa isip niya, ngunit walang sagot. Lumapit siya ng kaunti. "Anak, nasaan ang mga magulang mo?" Tanong niya, pero tahimik pa rin. Paglapit niya ng ilang hakbang pa, ay dahan-dahan itong itinaas ng bata ang kanyang ulo. Ayon kay Mang Lito, hindi niya makakalimutan ang nakita niya. Maputla ang mukha ng bata at ang mga mata nito ay tila walang itim na bahagi. Puro puti lang. Sa takot niya ay napaatras siya at sa isang iglap, wala na ang bata. Parang usok lang na naglaho sa kanyang harapan. Kinabukasan ay agad siyang nagtungo sa barangay hall. Nang makita niya ang footage mula sa CCTV ay namutla siya. Ang batang nakita niya sa personal ay siya ring batang paulit-ulit na lumilitaw sa mga kamera. Parehong damit, parehong taas, parehong postura. At doon na nagsimulang maniwala maging ang mga pinakarasyonal na residente. May kakaibang nangyayari sa barangay. Habang lumalalim ang investigasyon, may isang matandang babae ang lumapit sa mga opisyal ng barangay. Ito si Aling Cora. Mahigit 4 na taon na siyang naninirahan sa lugar. Nang makita niya ang larawan mula sa CCTV, ay napahawak siya sa kanyang dibdib. "Ako yata ang may alam kung sino iyan," ang sagot ni Aling Cora. Biglang natahimik ang lahat. Ayon kay Aling Cora, mahigit 20 taon na ang nakalipas ay may batang lalaki raw na nawala sa barangay. 7 taong gulang. Mahilig maglaro sa kalsada at isang gabi ay hindi na ito nakauwi. Buong barangay ang naghanap ng mga panahong yon. Ilang linggo silang naglibot, ngunit hindi na natagpuan ang bata. Hanggang sa tuluyang isuko ng pamilya ang paghahanap. Muling nabuhay ang lumang kaso. Hinukay ng mga taga-barangay ang mga lumang record at ito nga ang totoo. May ulat tungkol sa isang batang nawawala at ang mas nakakagulat, ang suot ng bata sa huling araw na nakita siya ay puting damit, katulad ng nasa CCTV. Habang dumarami ang mga nakakaalam sa kwento, ay mas dumadalas ang pagpapakita ng misteryosong bata. Maging ang ilang mga residente ay nagsimula ng makarinig ng mga yabag sa gabi. May ilan ding nagsasabing may batang kumakatok sa kanilang mga bintana. Ngunit kapag sinilip nila, wala namang tao. Parang may kung anong nais ipahiwatig ang nilalang na iyon. Parang may mensaheng gustong ipaabot. Isang gabi ay nagpasya ang mga opisyal ng barangay na magsagawa ng masusing pagmamanman. Naglagay sila ng karagdagang CCTV. Nagbantay sila hanggang madaling araw. Bandang 9:00 ng gabi, lumitaw muli ang bata. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba nang nangyari. Unti-unti itong gumagalaw. Unang beses,
sa loob ng maraming buwan. Dahan-dahan itong naglakad patungo sa likod ng abandonadong bahay. Agad na sumunod ang mga tanod at habang nakatutok ang mga flashlight nila sa paligid, napansin nilang tila may bahagi ng lupa na kakaiba. Parang matagal nang hindi nagagalaw. Makalipas na ang ilang araw, ipinahukay ang lugar at doon natagpuan ang isang bagay na nagpayanig sa buong komunidad. Mga lumang buto ng tao. Ayon sa mga unang pagsusuri, posibleng pag-aari ito ng isang batang matagal nang nawawala. Bagamat hindi na tuluyang nakumpirma ang pagkakakilanlan dahil sa tagal ng panahon, maraming residente pa rin ang naniniwalang ito ang batang matagal nang hinahanap. Ang batang nakukunan sa CCTV. Pagkatapos ng natuklasan na iyon, ay nagsagawa ng panalangin ang buong barangay. Nag-alay sila ng misa, nagkaroon ng candlelight vigil, at sama-samang ipinagdarasal kaluluwa ng batang hindi na nakauwi sa kanyang pamilya. Makalipas ang gabing iyon, may isang huling insidente na naitala sa CCTV. Eksaktong 10:00 ng gabi, muling lumitaw ang bata. Nakatayo, nakatungo, at katulad ng dati. Ngunit matapos ang ilang segundo, ay unti-unti itong itinaas ang kanyang ulo. Tumingin sa kamera at sa unang pagkakataon ay ngumiti ito. Hindi na nakakatakot, hindi na galit, kundi tila nagpapasalamat. Pagkatapos noon, nag-fade ang kanyang imahe at hanggang tuluyan itong nawala. Mula nga noon, hindi na muling nakita ang misteryosong bata sa anumang CCTV sa barangay. Wala nang kakaibang nagpapakita, wala nang mga yabag sa gabi, wala nang mga katok sa bintana. Para bang natagpuan na niya ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Hanggang ngayon, marami pa ring residente ang naniniwalang totoo ang nangyari. Ang iba naman ay nagsasabing maaaring nagkataon lamang ang lahat. Ngunit isang tanong lang ang nananatiling walang kasagutan. Kung hindi multo ang batang paulit-ulit na lumilitaw sa CCTV, paano niya nagawang magpakita at maglaho ng walang bakas? At kung isa siyang ligaw na kaluluwa, posible kayang may iba pang naghihintay na mapansin sa kamera na nakatingin sa ating mga kalsada tuwing gabi. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe para mas marami pang kwentong kababalaghan na hango sa mga umano'y totoong pangyayari at fiction. Mag-iwan din po ng komento kung may karanasan kang hindi maipaliwanag. Maaaring ang susunod naming kwento ay mula na mismo sa iyo.